Ang galing nyo lumapit sa mga tao, ang galing nyo lumapit sa mga botante. Pag magpapanahon na ng eleksyon, puro kayo tulungan nyo kami. Tapos pag nandiyan na kayo sa pwesto, sino tinutulungan ninyo? Mga maiinit na usaping politika, hihimayin at masusing tatalakayin. Wala ba kaming maririnig sa inyo na na para sa bayan naman, puro sarili, pero kami mga tao, hindi nyo tinutulungan, yung mahihirap, hindi nyo tinutulungan. Walang iya naman. Mga issue sa mundo ng showbiz, kikilatisin, kichikahin. Nang nag-iisang Batang Manilenyo, sino pa nga ba? Kundi si Batang Maynila Toits. Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila Toys, pag-usapan natin po ito si Senator Bongo mga kababayan. Ito pong si Senator Bongo mga kababayan ay nababalita na gumagastos na po. Gumagastos na po sa kanyang re-election bid. Kasi po ito po si Senator Bongo ay eligible po para sa second term dyan po sa Senado. At ang ginagawa ngayon ni Senator Bongo ay gumagastos po siya sa Facebook. Ayon dito sa report ng Impact Leadership, Go leads Facebook spending. Kumaga sa lahat po ngayon ng mga politiko, mga kababayan, ay ito pong si Senator Bongo ang nangunguna dyan sa paggastos sa Facebook. Bakit nyo naman binubo? Ang ginagawa daw ni Senator Bongo, itong si re-electionist, Senator Christopher Lawrence Bongo, spent almost 1 million. Grabe gumagastos siya ng 1 million para mag-boost. To boost 266 posts. Based on the data from the Facebook ad library. Ayan mga kababayan yung ginagawa ni Senator Bongo. Dito siya nagko-concentrate muna sa Facebook. At ang ginagastos niya, grabe 1 million to boost 266 posts. At ang target niya mga kababayan ay mga users dito sa Metro Manila. Sinundan itong Calabarzon at Central Luzon. Bakit nyo binubu? Ayaw nyo ba? Ayaw nyo ba kay Bongo? Okay naman yun sino to? Si ano ba tawag dito kay Bongo? Si Kalingap. Hindi Kalingap. Si Jay Guevara yung Kalingap Hindi Kalingap yun lang Jay Guevara yung nanira nung founder ng Kalingap. Hindi po Kalingap yun. Ano ba tawag doon? Yung Dalamhati. Hindi. Hindi Dalamhati. Ano ba yun? Nakalimutan ko. Ano ba yung ginagano ni Bongo? Yung kanyang pang-akit sa mga bobotante. Malasakit pala yun. Kala ko Kalingap Kalingap kay Jay Guevara yun. Yung scammer. So hindi po Kalingap, pala yan, malasakit. At pero ngayon ang concentration ngayon ni Bongo ay itong kanyang paggastos dito sa Facebook mga kababayan. Grabe nakaka 1 million na siya para ma-boost lang itong 266 posts. Nako yan, hindi po chismis yan mga kababayan. Yan po ay totoo at base po sa sa data dito sa Facebook ad library. Ito mga kababayan tingnan nga natin itong picture na ito sa ating screen. Lakihan natin, basahin natin ito nakasulat. Ayan Senator Bongo. Tingnan mo, laging nasa dibdib yung kamay.
Mga politiko talaga no? Masabi lang na kunwari para ka sa Pilipino, gagawin lahat Diba? Parang gagayan, tapos magbabaw-baw pa yung mga ganyan. Alam niyo po, mahal na mahal ko kayo Kaya nga po, marami tayong pinatayong mga malasakit centers dito sa Pilipinas dahil po sa inyo, mahal ko po kayo. Yan po yung mga sinasabi ng mga politiko. Pero pag nandyan na, mga kababayan, kinakalimutan na mga Pilipino. Ang iniisip na yung kanilang mga friendship. Di ba? Pero alam mo mga kababayan, ito pong si Senator Bongo. Meron naman po itong mga malasakit centers talaga. Kaso ang problema kasi, minsan, hindi pala minsan, kadalasan pala. Nagugrupo-grupo sila sama-sama sila ito si Bato de la Rosa, itong si Pancher, Mr. Pancher, tapos si Robin Hood Padilla, number 1 senator na pinaka-ob-ob. Nagsasama-sama sila para sa isang layunin na nangyayari. Hindi naman yun na mandato sa kanila ng taong bayan. Kumbaga hindi mandato ng kanilang posisyong hinahawakan. At tulad na lang nung kay Apollo Kibuloy Biruin ninyo, mas pinili pa nila ipagtanggol itong kanilang kaibigan dahil marami nga silang mga napakinabangan kay Kibuloy. Imbis na sila ay kumampi dun sa mga naapi, dun sa mga naabuso ni Kibuloy, mas pinili na lang sumuporta kay Kibuloy. Ayan mga kababayan. Kaya minsan ito kinabibisita ng taong bayan. At ito, kasi alam nila tagilid sila mga kababayan. Tagilid sila. Kaya ito, ang aga-aga pa gumagastos na si Senator Bongo. Marami naman pong gumagastos, kaso si Bongo lang talaga ang pinakamalaking nagagastos. Ayan at least 14 potential senatorial candidates. Ito na, 14 na pala yung gumagastos. Have spent over the last 3 months 3.54 million to boost their posts on the social media platform. Analysts say this amount is only the tip of the iceberg because most of the spending is believed to be undeclared, as candidates are expected to prefer social media influencers to endorse their political bids. Okay, ganito kasi yan nangyayari mga kababayan. Ginagamit o gagamitin na itong mga kandidato yung mga social media influencers. Yung mga may mga nasa TikTok. Yung papansin, halos yung mga influencers sa TikTok, yun ang ginagamit nila. Nagbabayad sila ng malaking halaga para ma-promote sila ng mga TikTokers. Kaya itong si Senator Bongo, siya ngayon ang pinakamalaking nagagastos sa ngayon. Pero ayun nga, nababase dun sa balita, 14 na senatorial candidates ang gumagastos niya dyan sa Facebook. Basahin natin itong balita. Ito mga kababayan. Masabi dito sino ba ang gumawa nito? PCIJ. Bongo leads ad spending on Facebook a year before 2025 polls. At least 14 potential senatorial candidates have spent over the last 3 months 3.54 million to boost their posts on the social media platform. At sinabi ng mga analyst nga, ito ay tip lang ng iceberg. Because karamihan sa spending is believed to be undeclared. Ay yung mga patago. Kasi mangyayari, ang babayaran nila mga influencers para sila ay ma-endorso sa kanila mga political bids. A year before May 12, 2025 midterm polls. So, isang taon na lang pala mga kababayan, ay mangyayari na ang midterm polls. So, midterm election, May 12, 2025.
It cannot be a coincidence that potential candidates are among the biggest spenders on Facebook. So malamang dito kasama si Bato de la Rosa, si Tolentino. Yan, mga senatoriable, sigurado yan. Malalaki gastos yan. Kaya nga malaki ang ano ngayon eh. Malaki ang kinokolekta ngayon eh. Sino ba yung may mga confidential funds dyan? Ayan, yung mga... Meron silang budget para dito sa kanilang midterm election na bid. At itong mga potential candidates, nako, ito ang talagang gagamitin nilang platform ay Facebook. Ayon sa research ng Philippine Center for Investigative Journalism, ito nga, may kita sa mga Facebook pages na ang nagkokontrol ay at least 14 na potential senatorial candidates at kanilang mga supporters ay gumastos na ng 3.54 million over the last 3 months to boost their posts on social media platforms. Yan, inulit lang naman to. Sinabi ko kanina, ano ba naman to? So ito na mga kababayan yung listahan ng mga malaki na nagagastos sa Facebook mga kababayan. Siyempre nangunguna nga itong serial re-election ni Senator Christopher Lawrence Bongo. Na grabe 1 milyon na po ang nagastos. 266 posts. At itong former Senator Paulo Benigno Bam Aquino IV also spent more than 800,000 para ma-boost itong kanyang 62 post. At kung titingnan natin itong Pulse Asia pre-election senatorial polls, ito pong si Bongo ay pumapasok po sa 3rd to 4th position. At ito namang si Aquino, si Bam Aquino ay kinakailangan mga catch up kasi ang ranking niya sa mga senatorial polls ay 18 to 28. So, sa kabila nung laging pasok si Senator Bongo sa top 12, hindi pa rin siya bumibitaw, talagang gumagastos para manatili siyang senador sa susunod na term. Kasi medyo tagilid sila mga kababayan dito sa nangyayari, lalong-lalo na nung kumampi sila kay Kibuloy at dun sa mga mga pasaway na DDS. Pagkampi kay Duterte, imbis na nakakatulong sa kanila, mas lalo nakakasira sa kanila. Kaya nga kinakailangan nilang mag-boost ng kanilang post dyan sa Facebook. At ito, mga kababayan, yung mga potential senatorial candidates, ito yung mga gumastos na dyan sa Facebook. Ayan mga kababayan sa ating screen. Ayan, pakita ko sa inyo. Lakihan natin para makita ninyo. Ayan. Alright. So, syempre, ito nga number 1, si Bongo. Ayan ang nagastos niya. Almost 1 million pesos. Bam Aquino, pangalawa. 864,701 pesos. Benhur Abalos. Nako, ito si DILG Secretary. Tumastos na ng halos almost 500,000 pesos, 475,668. At itong si Ramon Bong Revilla Jr., si Budots. Gumastos na ng 402,799. At si Tambalos Los. Gumastos na ng 245,617. Si Wilbert Lee. Sino tong Wilbert Lee? Kilala nyo ba to? Wilbert Lee. Gumastos ng 185,139. Ay, tatakbong to? Senator. Sino ba tong Wilbert Lee na ito? Pero gumagastos na sa Facebook nagpapakilala Sumunod si Kiko Pangilinan. Etong iyakin. Ito yung mahilig magsampa ng cyber live Ito si Kiko Pangilinan, mga kababayan. Isang public official, public figure, pero balat sibuyas. Kapag balat sibuyas ka, hindi ka bagay dyan sa sa public service. Huwag ka lang maging public figure kung masyado kang iyakin. Konting sabi lang sa'yo, iiyak ka agad, tapos magsasampa ka ng cyber libel para kang babae.
Kaya ito si Kiko Pangilinan, wala ito. Ano sa akin to, bagsak sa akin to. Ako sumusuporta ako kay Madam Lenny Robredo, pero kay Kiko Pangilinan, wala. Wala ito. Iyakin. Ayoko po sa iyakin eh. Sa totoo lang. Ayoko po sa iyakin. Ito, Gibo Teodoro. Gumagastos na ng 101,350. Sumunod, Kat Pimentel, Mike Defensor, Francis Tolentino, Rodrigo Duterte. Nangangarap pa pala to. Nangangarap pa pala to si Rodrigo Duterte. So, Ariel Carubin, Amy Marcos supporter, so total 3.5 million pesos. So, ito mga kababayan ay estimated lamang at hindi pa kasama dito yung yung talagang patago na nagbabayad sila ng mga social media influencers, lalong-lalo na dyan sa TikTok, para ma-boost etong kanilang election bid sa 2025. So, ito lang naman payo ko mga kababayan sa ating mga subscribers sa ating kapwa Pilipino. Alam nyo, kahit pa may makita kayo mga Facebook pages, mga Facebook posts na talaga nagpo-promote dito sa mga kandidato, dapat hindi po tayo basta-basta maniniwala sa kanila. Pagbasihan po natin yung mga dati nilang ginawa, pagbasihan natin kung itong mga panahon na nakapwesto sila, ano ba sila? Nakatulong ba sila sa atin o naging traitor ba sila sa atin? Sino ba inuna nila? Mas inuna ba nila yung sarili nilang interes kaysa sa interes ng bayan? Yun po yung tingnan natin. Wag na po tayong paloloko, mga kababayan, kawawa po tayo mga Pilipino na kailangan po nating magising na sa katotohanan na marami po dito sa mga politiko niloloko lang tayo mga kababayan. Kaya sa susunod na eleksyon sa 2025, huwag niyo pong pagbasihan dahil maraming post, dahil sikat, mapera, huwag po yun ang pagbasihan ninyo. Tingnan nyo po kung ito ba talaga ay para sa tao. Yun po ang importante. Hindi yung katulad na ito, laki na nagastos, 1 million. Para lang ma-promote yung sarili niya. Tapos pagkatapos ng eleksyon, kapag nanalo, na? Di ba? Wala. Alimutan na tayo. Ang makakampihan niya yung mga kaibigan nilang mga wanted. Kaya mga kababayan, mag-isip po tayo maigi. Mag-isip po tayo maigi. At piliin po nating kandidato ay yung talaga pong para po sa bayan. Alright, so yun lang po. Tutok-tutok lang po sa mga susunod pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.